Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday Word. At tayo na naman ay narito sa kanyang gawain upang mag-recharge sa magitan ng kanyang mga salita. So tatanungin nyo kayo, sino rito sa inyo ang nakaranas ng umiyak? Yung sobrang iyak mo kay Lord ay halos umisan ay nakatulugan mo na sobrang hirap ng pag-iyak. Di ba madalas ang mga bata pag pinaiiyak, bakit pinapalo sa hapon? Yung pala naman, pag ang bata kaya pinapalo sa hapon, para umiyak. Kasi pagka umiyak yung bata, aantukin. Doon lang siya makakatulong. Ayun. Kasi nagtataka ko noon bakit sabi ko mga bata, lalo mo kasi na pinapalo Yung pala para umiyak. Kasi pag umiyak siya, aantukin siya. Doon siya makakatulog. Ayan. Yung iba talaga, pinapatulog nung maliit, ay matulog paghapon, kaya tuloy, hindi na-adjust yung height. Kumbaga naiwan ng mga panahon. Okay. Ay magagalit sa akin diyan yung mga height na hindi pangkaraniwan. Ayan. Siguro naman hindi magagalit sa akin diyan si Mami Rose, si Jeline, si Uma. Huwag kayo magagalit sa akin. Yung mga height nyo talagang hindi pangkaraniwan Yung mga height nyo talaga yatang kapansin-pansin. Anyway, nagbibiro lang ako. So happy na kahit medyo ang panahon natin ay hindi masyadong okay, para sa iba ay we're all here. So ngayon pag-uusapan natin na kaya ako binanggit kanina yung tungkol sa pag-iyak. Minsan kasi pagka nauiyak ka na, nare-relieve ka Lalo na pag marami kang karga sa dibdib, nare-relieve ka, you feel better after you cried. Pero yung iba naman, sabi nung advice ng iba, kasi pag hirap na hirap ka na, iyak mo lang. Pag ikaw ay nasaktan, iyak mo lang. Pag nahirapan ka, iyak mo lang. In a way, tama kasi nare-relieve ka emotionally. Pero alam niyo ba, in the Christian life, crying is not enough. Ito yung pag-uusapan natin ngayong gabi, when crying is not enough. Kailan ang pagluha ay hindi sapat. Kailan ang pag-iyak ay hindi sapat. Lalo-lalo na sa ating mga Kristiyano. Why? Because it happened in the life of Jeremiah. The prophet Jeremiah was considered as the weeping prophet. Siya yung kung tawagin na ang iyaking propeta. Kaya siya tinawag na iyaking propeta sapagkat sa dami ng kanyang mga panahon, mabubuting bagay na ginawang paglilingkod sa Panginoon, ay dumanas pa rin siya ng mabibigat na trials. Sukdulang ang mga tao sa kanya noon ay nagagalit, hanggang sa maging mga taong pinangangaralan niya ay ikinulong siya. Dito nga sa babasahin nating verse, nasa loob siya ng kulungan at siya ay iyak ng iyak sa Panginoon. Sa kanyang pagluha sa Panginoon, siya na sabi ni Lord is, iyak na iyak. Kaya nga dito, sabi ng Bible, mababasa ninyo yung sa Jeremiah na kilala yung verse, yung Jeremiah 33 verse 3, yung call unto me. Alam nyo, yung call unto me and I will answer you, sinabi ng Panginoon yun kay Jeremias na iyak ng iyak na nasa loob ng kulungan. And for you to understand it, you have to read verse 1. So, kung meron kayong Bible, samahan nyo ako sa Jeremiah 33 verses 1 to 3. So, please, samahan nyo ako. Ito ang sabi ng NIV, Jeremiah chapter 33 verses 1 to 3. While Jeremiah was still confined in the courtyard of the guard, the word of the Lord came to him a second time. So ang sinasabi niya, samantalang si Jeremias ay nakakulong at nababantayan ng mga sundalo, ang salita ng Diyos ay nakapasok sa kanya, nakarating sa kanya sa ikalawang muling pagkakataon. This is what the Lord says, He who made the earth, the Lord who formed it and established it, the Lord is His name. Anong sabi ang nagsabi ay the Lord is His name? Ano ang sabi niya? Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Sa ibang salin, lalong-lalo na yung King James Version, ay call unto me and I will answer thee. I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Ibig sabihin, kung ikaw lamang ay tatawag sa akin, tutugunin kita. Sabi niya, at ipapakita ko sa iyo ang mga dakilang bagay at malahimalang bagay na hindi halos maabot ng iyong pangunawa. Ito yung sinasabi ko na verse na ang nagsabi ang Panginoon. Pero where was Jeremiah at that time? Jeremiah was inside
the courtyard, nasa loob siya ng kulungan, at nababantay siya ng maraming mga sundalo na dinanas siya bilang Kristiyano, samantalang siya anak ng Diyos sa sumusunod sa Panginoon, pero dumanas siya ng mabibigat na pagsubok. Kaya nga si Jeremias, hindi maalis ang mag-iiyak. Sabi dito ng Bible, ay habang siya ay nag-iiyak sa Panginoon, pinaliwanag na agad ng Bible na ang Diyos na lumikha ng sanlibutan, sa ayos dito, ay nagsabi sa kanya na, call unto me, tawagan mo ako. Tawagin mo ako, Jeremias. Call to me and I will answer you. Ipakikita ko sa iyo mga malay-malang bagay na hindi maabot ng iyong paunawa. So dito makikita mo na God saw that Jeremiah was crying. But crying itself was not enough. Yun yung pag-usapan natin yun yung gabi. When crying is not enough. So shall we bow our heads, let us pray. Father, we're so thankful for tonight. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na amin pong pag-aaralan, Panginoon, at sa aming paglapit ay we ask, Lord, for your forgiveness sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagawa, naisip, everything, Lord, na aming pong mga naisip na hindi nakalulugod sa iyo, mga nagawang hindi tama, Panginoon, patawarin niyo po kami. At this moment, Lord, we ask you to be with us. Buksan niyo po ang aming puso't isipan. Recharge us, Lord, with your word. Encourage us, Lord, with your spirit. And enlighten us, Panginoon, with your guidance. Kaya sa pangunguna mo, Panginoon, hiniling po namin, maunawaan namin ang salita for tonight. Deal it with us, speak to us individually, at kami mga anak mo naririto sa Wednesday Word, encourage mo, Panginoon, ang mga salita. Salamat po sa iyong banal na Espiritu. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, so diretso tayo sa ating pag-uusap. So, Jeremiah 33, 1-3. Ang ating pag-uusapan dito ay when crying is not enough. Kailan ang pagluha ay hindi sapat. Why? Alam nyo, isang bagay na gusto kong ipakita sa inyo rito, yung tayo'y umiiyak sa Panginoon ay hindi binabawal at yun ay tama lamang sapagkat kung bigat ka na, pinakamasarap na buhusan ng iyong problema ay ang Panginoon, hindi kapitbahay mo. You can trust the Lord but not your neighbor. Sometimes your neighbors will tell others about your secrets. Ang maganda kay Lord, hindi chismoso, hindi siya chismosa, hindi niya pinagkakalat kung ano man yung ating mga problema. Si Lord mismo ay nagbibigay sa atin ng gabay. Anong dapat natin gawin? Kaya nga, pag-uusapan natin dito, kailan dapat huminto ka na sa pag-iyak at oras naman para ikaw ay tumawag. Kasi sabi ng Bible, call unto me and I will answer thee. Call unto me and I will answer you. God will not ask us to call upon Him if He's not willing to respond. God is willing to respond. That's why the Lord is asking us to call upon Him. So, dito, bakit yung pagluha, yung pag-iyak, yung paglulupasay, yung pagnawa ay hindi sapat? Una-una, kailangan mo kasing maliwanagan. There must be an enlightenment. There must be an enlightening. Ano yung enlightening? Buksan natin ang ating Bible. Sige ha, puntahan natin. Makikita ninyo yung enlightening sa verse 1. Sabi ng Bible sa verse 1, while Jeremiah was still confined in the courtyard of the guard, habang siya ay nababantayan ng mga sundalo, the word of the Lord came to him a second time. Why the word of the Lord? The word of the Lord, sabi nga ng Book of Psalms, is the light unto my feet. Tapos, and a light to my path. Siya ay nagbibigay ng liwanag. Sabi ng Bible dito, nasa Bartolina dito si Jeremias. Ang Bartolina ay isang klase ng kulungan na walang liwanag. Madilim. Madilim na madilim. At ang sabi dito ng Bible, sa panahon ng kadiliman na yan, pumasok ang salita ng Diyos for the second time. Isipin mo, in your darkest moment, the Word of God is your reinforcement. Again, if you can write it down, write it down. In your darkest moment, the Word of God is your reinforcement. Sa panahon ng kadiliman ng iyong buhay, ang tanging magsusuporta sa iyo lamang. Kahit panahon na parang hindi mo na alam ang gagawin mo, naroroon ang salita ng Diyos. The Word of God enlightened him. Ang salita ng Diyos ang nagbigay ng liwanag sa kanya. Alam nyo, kung meron kayong mga kilalang mga matatagal ng Kristiyano, mga subok na sa buhay pananampalataya,
Kahit mabibigat ang problema niya, ngingiti pa rin yan. Hindi katulad ng isang bagong Kristiyano na pag may problema ay nag-iiyak, apektado ang kanyang pananampalataya, kasama ang kanyang pananalangin, kasama ang kanyang pagdalo sa church. Pero yung matatagal ng Kristiyano na dumanas na mabigat na pagsubok, they can still smile. They can still smile at the storm. Sabi nga nung kanta, they can still smile at the storm. Bakit? Kasi kilala na nila ang Panginoon, na naranasan nila ang Panginoon. Ngayon, hindi namang ito doon sa salita ng Diyos na nagbibigay ng paalala na tayo ay tumawag sa Kanya, kundi yung mismo sila nakaranas na talaga ng mga pagkilos ng Diyos. Kahit sa panahon na parang madilim na lahat ng bagay, sa Panginoon mayroon pang natataglay na liwanag na pwede mong kapitan. Dito sabi ng Bible, merong enlightening. Ano yung enlightening? Yung word of the Lord. Mamaya, pakikita niyo yung word of the Lord. Ano yung word of the Lord? Ang sabi ng word of the Lord, pero yes, call unto me. Tawag ka sa akin. Hindi sapat yung umiiyak ka. Kaya mabinasa niyo yung verse 3, samahan niyo ako, call to me and I will answer you. Huwag kang iyak ng iyak. O alam ng Diyos ang bawat salita sa likod ng mga luha mo kung anong ibig sabihin yan. But God is still demanding us that we should talk to Him, that we should call upon Him. Naalala ninyo, Misa, kinuwento ko yung isang bata, nung siya ay nasa elementary pa lamang siya, nasa kindergarten siya, sabi ng kanyang tatay tuwing linggo ng gabi, anak, ito yung allowance mo, pang isang loob ng isang linggo ha, 1 week allowance mo to anak. So ito, magkano allowance mo? Bawat araw ito ang gagastusin mo ha. So bibigay ko na sa iyo yung allowance mo for the whole week. Sabi nung tatay. So ginawa nung bata, tinanggap, at natutuwa siya tatay niya kasi ang bait-bait ng tatay niya, binibigyan siya ng 1 whole week allowance. Dumating yung panahon na yung bata ay nag-high school. Tapos hanggang sa nag-college, napansin niya, nagbago yung tatay niya. Bakit nung ako ay kindergarten at elementary, binibigyan ako ng tatay ko ng baon na pang buong isang linggo? Bakit nung mag-high school ako at mag-college, ang gusto niya, binibigay niya sa akin araw-araw tuwing umaga? Hindi niya ba ako kayang pagtiwalaan? Kung kailan mas may isip na ako ngayon, dapat pinagtitiwalaan ako ng tatay ko. Kaya minsan, hindi siya nakatiis, kinausap niya yung papa niya. Papa, sabi niya, hindi ko bang malaman bakit nung maliit pa ako ay binibigyan mo ako ng baon. Yung baon ko pang buong week, nung ako kinder pa lang hanggang sa ako nag-elementary. Bakit nung nag-high school ako hanggang ngayong college, hindi mo binibigay sa akin yung 1 whole week na allowance ko? Binibigay mo sa akin araw-araw. Alam mo anak, kasi ganito yon. Makinig kayo ha, sabi ng tatay. Alam mo, sabi ng papa niya, kasi anak, malaki ka na ngayon. At dahil malaki ka na, hindi ko alam kung ano nangyayari sa iyo sa school. At ngayong college ka na, alam ko marami kang barkada. Gusto ko anak, araw-araw nagkakausap tayo. So yun, hanggang sa naintindihan niya, kasi alam mo anak, mahal kita, ayoko na ang iyong landas na pupuntahan ay ipagkakatiwala ko lang sa iyo. Nung maliit ka, hindi ka ba masyado nakapag-iisip ng hindi maganda. Pero ngayong college ka na, umpisa ka sa high school, may mga desisyon ka na sinusubukan mong gawin. At ayokong mag-isa ka dun. Gusto ko ginagabayan kita. Kaya gusto ko araw-araw, binibigay ko yung baon mo, para araw-araw nagkakausap tayo. At it is biblical, ito dito na yung Bible. Sabi ng Bible, Lord, give us this day our daily bread. Not the weekly bread, not the semi-annual bread. Hindi rin sinabi na not the annual bread. It's the daily bread. Alam nyo, kumisan, kailangan natin umiyak sa Panginoon para lang mag-release ng damdamin natin. Pero sana kailangan mo rin ma-enlighten na si Lord may utos. Huwag puro iyak. Kailangan mo rin lumapit sa Panginoon at sabihin sa Kanya ang talagang nararamdaman mo. Sabi ni Lord, I know you're crying. I know you're suffering inside the jail. Now, stop crying. Call unto me. Kailangan maintindihan mo. So, dito kailangan maunawaan mo, mabuksan ka, magkaroon lang enlightening sa iyong buhay. So, in the Christian life, kailangan mong mauliwanagan ng salita ng Diyos. Kailangan na ang approach mo sa Panginoon, hindi lamang puro iyak. You read the Word of God. Tingnan niyo to, panahon ng kadiliman na siya namang problema, panahon ng pagluha niya, panahon na nabibigatan ng kanyang emosyon, pumasok ang salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga, in your darkest moment, the Word of God is your reinforcement. Ang salita ng Diyos, ang tanging gabay na tutulong sa iyo para kayanin mo ano man ang mga pagsubok sa buhay nito. So yung enlightening. Number 2, na makikita nyo dito, makikita nyo rin sa verse 2. Ito sabi ng Bible. Basahin natin.
Sabi ng verse 2, this is what the Lord says. Ito yung sinasabi ng Bible, and the word of God I came to him on the second time. Ano yung word of God? Ito yung verse 2 at saka verse 3. So ngayon, ano yung part ng verse 2 dito? Pinaliwanag dito ng verse 2 what God can do. Kaya I want you to call on me para ipakita ko sa iyo kung ano kaya kong gawin para sa iyo. Sabi niya, this is what the Lord says. He who made the earth. Wow. Ito yung sabi ng Panginoon na siyang gumawa ng mundo, the Lord who formed it, ang Diyos na nagsaayos nito and established it at nagtayo nito. Kumbaga, nagsaayos at nagtayo nito. Kumbaga, si Lord na nag-arrange nito, nitong mundong ito. The Lord is His name. Ulitin natin kung babasahin ito sa New International Version. This is what the Lord says. He who made the earth, the Lord who formed it and established it. So, grabe pala si Lord to. Yung Diyos ko pala ay gumagawa ng mundo. Ang Diyos ko pala ay nagsaayos ng mundo. Pabalikan natin, ano ba ang mundo? Ang mundo, ito kinalalagyan natin. Hindi ka ba nagtataka bakit ang mundo, pag pinag-usapan ng mga planeta, hindi sila nagbubungguan sa kanya-kanyang mga axis? The 9 planets, kung baka hindi sila nagkakatamaan, they revolve in their own axis. Sila'y umiikot sa kanya-kanya nilang axis na dinadaanan. At bakit hindi sila nagbubungguan? Ang bawat planeta ay may tinatawag na gravitational force. Pag sila ay nagbanggaan, ito yung tinatawag na the strongest force on earth. Ngayon, ang sabi rito ng Bible, yung Diyos ko, ang ayos ng mundo. Look at the stars. Why the stars are not falling? Bagamat may sinasabi sila na money for me pag may nakita silang bumabagsak diyan. Di ba? Bakit ang araw ay hindi na uubusan ng apoy? Bakit tuloy-tuloy ang kanyang pagliwanag? Bakit ang mga bundok ay nasa kanyang mga tamang lugar? At bakit ang dagat ay nasa ayos? Isipin mo kung ang Diyos mo ay hindi matalino, hindi marunong, hindi magaling, baka sabog-sabog na ang mundong ito. Napakaganda ng arrangement ng ating mundo. At maging ang human anatomy, ang tao, yung pagkakalikha ng Diyos sa atin, hindi ka ba nagtataka bakit napakagwapo mo? Uy, hindi ka ba nagtataka bakit ang ganda-ganda mo? At mapapansin mo isa sa mga kabutihan ng Diyos ay, bakit nung bigyan ka ng Diyos ng ilong, hindi pa baligtad? Di ba, sahod ulan yan, huwag nagkataon. Hindi ko nagtataka doon, wow, ang sarap lang, hindi baling pango, hindi baling pango, wag lang baligtad. Bakit? Lunod ka doon. Lunod ka sa tuwing maliligo ka, laki ng problema mo. So, that is part of God's wisdom. Ganon siya karunong. So, ano yung number 2? Na bakit crying is not enough? Not only the enlightening, but yung establishing. God is establishing His integrity to you before you call Him. Sabi niya sa verse 3, call on me. Pero tandaan mo before you call me, gusto kong paalam sa iyo, I made the earth. Wow. Ano siya sabi niya? Yung tinatawagan mong Diyos, hindi pipitsugin, hindi to fake. Hindi fake itong Diyos na tinatawagan mo. Hindi ito mga Diyos-Diyosan sa lumang tipan. Totoo akong Diyos. At walang bagay sa 32, 33 kasi yan sa 32:27, walang bagay na mahirap para sa akin. I can do all things. Pag pinag-usapan mo naman sa New Testament. So ganun ka, napakamabuti, napakarunong, napakagaling, napakayaman ng Diyos natin na pwede mong pagtiwalaan because God can do everything. So in-establish niya yon. I formed the earth. I arranged it In-arrange ko lahat yan. I made the earth. Ngayon, ako yung Diyos na tatawagan mo, Jeremiah. Ano problema mo, Jeremiah? Ako nag-ayos ng mundo, ano ang problema mo? Ang problema mo, yung kulungan mo lang na yan Gusto mo makalaya dyan Ano ang problema mo? Yung emosyon mo? Kaya kong ayusin niya, inayos ko nga yung mundo Ano ang problema mo? Ako may-ari ng lahat ng ito. Gusto kong sabihin sa inyong lahat ngayong gabi, ang Diyos natin ay napakayaman. Ang Diyos natin ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na pwede nating pagkatiwalaan. Kaya dito, in-establish niya. So dapat, huwag ka lang puro iyak. Kailangan tingnan mo rin ang salita ng Diyos ano kanyang magagawa. At dito, sinabi na ni Lord. Sabi niya, na bago nga niya sabihin na call unto me, in-establish muna ni Lord what God can do. Ito yung establishing. Not just enlightening, kundi establishing. Look at the world today. Sinuhin mo naman, di ba? Kung anong klaseng mundo meron tayo rito, oo, walang natin merong chaos, may kaguluhan. But kung wala ang Diyos, sa palagay mo ba ay magkakaroon ng kaayusan dito sa ating bansa? Wala. Everything, sabi nga ng book of Matthew, sabi niya, walang ibon sa bukid o sa gubat na namamatay nang hindi niya alam.
Sa napakarami ba namang milyon na klase ng ibon at mga ibon sa buong mundo? Sabi ng Bible, walang pipit o walang ibon na mamamatay na hindi niya alam. Pag tinuntahan mo naman yung kanyang kapangyarihan, pagdating doon sa kakayanan niya na alamin ang buhay mo, maging ang inyong mga buhok ay bilang ko na lahat. Ganon katindi ang Diyos natin na nakakalimutan natin lahat yan every time we come to the Lord in prayer. Ang tingin mo na kasi lagi, nakatutok ko sa panalangin, hindi na siya nagbigay ng pangako. Anando ka lagi doon sa prayer request. Hindi doon sa bibigyan ng prayer request. Sabi ng Bible, I made the earth. I formed it. I arranged it. Sa ibang salin, I arranged it. Siya sa ayos ng lahat ng ito. So sana makita mo na at this moment, bago niya sinabi sa verse 3 na, okay now, naintindihan mo na ako nagsaayos niyan. Now call unto me. See? Ini-establish ni Lord yung kanyang kalalagayan na kung minsan nakakalimutan natin yun. Lalo pag bigat na tayo sa problema natin, may physical issue tayo, na may problema kang physical, siya may problema ka sa financial, tingin mo hindi ka na makakaahon, tingin mo ba pinabayaan ka na ni Lord, tingin mo si Lord wala na magagawa sa iyo, tingin mo yung problema, wala na, just let it happen and let me live a defeated life. Ganun, tatanggapin mo maging talunan ka? Hindi ganun, sabi ng Bible. Kaya sabi nga natin dito, call unto me. Sabi ng Bible, call unto me. Not just crying, okay. Umiyak ka, sige, okay lang umiyak ka, pero not enough. So dito, sinasabi natin ay, when cry is not enough, kailangan magkaroon kasi ng enlightening. Maliwanagan ka sa panahon ng kadiliman mo sa buhay. Sa panahon ng madilim ang buhay mo, nandiyan ang salita ng Diyos na aagapay sa iyo. So hindi lang yung enlightening, kundi yung establishing. Ngayon yung pangatlo. Samahan niyo ako sa verse 3. Ito sabi ng Bible sa verse 3. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. So pagkatapos niyang ipakita kay Jeremias what God can do, sabi niya dito, okay, call to me. Ngayon, sabi niya, when you call to me, I will ignore you. Ha? When you call to me, I will not listen. No. Sabi niya, call to me and I will answer you. So that in itself is encouraging you. Yun ang pangatlo. Not only the enlightening side or the establishing side, but the encouraging side. God is encouraging you and me to pray to Him, to call upon Him, to talk to Him, to discuss your problem with Him. Anong problema mo? Discuss it with the Lord. You cry to the Lord, but discuss it with the Lord. Don't just cry. Speak up. Sabihin mo sa Panginoon, what's the problem? Anong problema? Sabihin mo sa Panginoon. Sabi nga ni Lord, call to me and I will answer you. I will answer you. That in itself is a great encouragement. So ano pa ngayon ang itinatahimik mo? Mamaya, pagkatapos ng Wednesday word, magkulong ka na agad sa kwarto, talk to the Lord. O sabi mo si Lord, huwag puro iyak. Huwag puro iyak. Ulit yung sabi, huwag puro iyak. God even wanted to hear the word, Lord, Father, please help me. Bisa kailangan natin magsalita. Alam niyo, pag bigat na bigat ako personally bilang inyong pastor, hindi naman maayos lagi ang buhay ko eh. Hindi niyo naman alam kung may mga struggles din ako eh. Alam niyo, what encourages me to continue this life, hindi madali ang magpastor, hindi madali ang mag-alaga ng mga tupa, hindi madali ang umunawa sa lahat ng miyembro. Hindi madali ang isipin mo ang ating church, tapos yung mga needs ng church. Kahit ako din may mga personal needs. Pero ano yung parang masasabi ko sikreto ko? Iyakin din ako sa Lord. Doon sa office ko, dito sa Cubao, sa ITI. Diyan, umiiyak ako diyan nagsasalita ako, lumuluhod ako sa Panginoon, sinasabi ko sa Kanya lahat. Don't just cry. Speak up. Alam niyo yung bata, gustong-gusto ng tatay, pag natututo na yung magsalita. Umaunawaan pa ng tatay yan pagka yung iyak na iyak muna yung bata, sanggol pa eh. Pero pag lumabas na sa bibig niya yung word na da, kahit hindi buong daddy, da. O sa mami, ma, tuntuwa na yung magulang no? Parang musika yun sa kanilang puso. Lalo na ang Diyos natin pag tinatawagan mo siya. You talk to the Lord. Sabi niya, call unto me. Siya na nga nagsabi, call unto me. And I will answer you. Ini-encourage ka ni Lord. Stop crying, Jeremiah.
I know what you're going through. Speak up. What's the problem? Anong issue natin dito, Jeremias? Kaya nga ito, 33 lang ito, chapter 33. Pag umatras ka na isang chapter 32, 27, rektahan na sinabi ni Lord John. Sabi niya, I am the Lord, the God of all mankind. Is there anything too hard for me? Oh, kita mo na. Ako ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. May bagay bang mahirap para sa akin? Wala nga eh. So kung walang bagay na mahirap para Diyos sa Diyos natin, ba't hindi mo siya tawagan? Minsan, pag may problema tayo, lapit natin kay classmate, kay tropa, kay best friend, kay sister, kay brother. Okay lang naman sumapit tayo sa ating mga cell group leaders. They can guide us. Pero higit sa lahat sa buhay mo, wala ka ibang dapat tawagan ng higit na lubos na panahon. Kundi ang Panginoon. Siya lang. Your leader cannot be with you all the time. Uuwi din niya sa bahay niya. Uuwi ka rin sa bahay mo. But God will remain with you wherever you go. Mananatili siya kasama mo nasaan ka man. Kaya dito, ulitin ko ang uli, ang panguto natin is encouraging. God is encouraging you to speak up. Call to me, and I will answer you. So dito, cry is not enough. Kailangan magkaroon ng enlightening. Naintindihan mo na sa panahon, nahirap ka na, tila baga madilim ang lahat ng bagay, kayang pag-penetrate ng salita ng Diyos. Ang tanging magbibigay ng gabay at ilaw sa iyo sa panahon ng kadiliman. So isasabi natin, mabuksan ka, maliwanagan tayong lahat ng kanyang salita. Tapos sabi ni Lord, bago ka tumawag, papakilala muna ako sa iyo, baka nakalimutan mo na ako. I made the earth. I formed it, I arranged it, ako nagsaayos ng mundong ito. O ngayon, mundo yan ha. Gaano ka ba kalaki? Kakapiraso ka lang, wala ka pang tuldok. Ang mundo nga, inayos ko ito, katuldok ka lang eh. O ngayon, anong problema mo? Ini-establish ni Lord kung anong kanyang kayang gawin. Establishing it, and thirdly, encouraging. Ini-encourage tayo ni Lord na tumawag sa kanya. Sapagat ang pag-iyak at pagluha ay hindi sa kailangan mo ipahayag. Sinasabi mo sa Panginoon, Abba, Father. Sa Book of Romans, tinuturo yun. Tawagin natin dati siya ng Ama. Abba, Father. At ang sabi rin ng Bible, call unto me, and I will answer you. Amen? O muna tayo ngayon sa conclusion. So, ang conclusion natin, 3 words lang. Crying requires calling. Yun lang, 3 words. Crying requires calling. Hindi pwedeng iyak lang. Kailangan mong tumawag. Hindi pwedeng iyak lang. Kailangan mong tumawag sa Panginoon. Nakita ba kayo ng mag-ama, bata, toddler, naglalaro sila sa ibabaw ng kama. Ang saya-salian ng dalawa, pinatatawa ng tatay yung toddler, yung bata, tawa ng tawa. Ngayon, yung bata may laruan, naglalaro sila mag-ama, masaya. Maya-maya, biglang umiyak yung toddler. So hindi ngayon alam nung tatay ba't umiyak, bigla nang umiyak, tapos bigla naglupasay. Naku, nataranta yung tatay. Bakit umiyak? Maya-maya, nung hindi niya maintindihan, yung bata, nagpunta sa gilid ng kama, itinuro yung kanyang laruan, nahulog pala yung kanyang laruan. Tinuturo niya, doon lang naintindihan ng tatay. Kuminsan, alam mo, hindi mo kailangang dalahin lahat ng bigat. Share it to your Heavenly Father. Let the Lord takes care of it. Ang sabi niya, call unto me, and I will answer you. At sa Book of Peter, pagdira mo yung New Testament, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Cast all. Don't leave kahit maliit dyan sa puso mo. Baka magtitira ng kahit na maliit na alalahanin sa iyong isipan. The Bible is encouraging you, cast all your cares on Him, for He cares for you. Why? Because crying requires calling. Amen? So magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday Work. Amazing